Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So isa na lamang po ang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Nando. Ang bagyong Mirasol nga po ay nakalabas na kanina sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero yan po ay lumakas pa at naging tropical storm na. Nabigyan po yan ng international name na Mitag. Ang bagyong Mitag po o ang bagyong dating Mirasol ay may taglay na lakas na hangin na umabot sa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. Kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Pero yan po ay palayo naman na sa ating bansa. Sa kasalukuyan, yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit pa dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Pero habang unti-unti po ang paglayo niyan, mawawala na po ang epekto niyan sa ating bansa, lalong-lalo na bukas at sa darating na Sabado. Sa ngayon, meron pa rin po tayong tinatawag na habagat o southwest monsoon na siya pong nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms dito sa western section ng ating bansa. Kasama po dyan ang Zambales at Bataan, maging dito sa area ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cavite at Batangas. Kasama na rin po dyan ang Metro Manila. Yung ating mga pagulan ngayong araw na ito ay dulot pa rin ng ating habagat o southwest monsoon. Although hindi ganun kalakasan, paputol-putol po yung ating mga pagulan. Yan po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Ngayon din pong panahon natin sa Mimaropa area, maging dito sa areas ng Western Visayas, kasama po dyan ang isla ng Panay at Negros. Meron din tayong inflow ng habagat dito po sa area ng Zamboanga Peninsula. Ang natitirang bahagi po ng ating bansa, mga pulo-pulo lamang o yung mga isolated na pagulan o yung ating mga pagulan kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi ang ating aasahan. So palayo na nga po, ito pong bagyong dating Mirasol sa ating bansa at mawawala na po ang epekto niyan. So bukas, kung mapapansin nyo, mas maaliwalas na po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa dahil nga sa paglayo ng bagyong ito pong dating bagyong Mirasol at wala pa rin pong epekto sa atin ito pong papalapit na bagyong Nando bukas. Pero again, pagsapit po ng hapon, meron tayong mga posibleng pulo-pulo o isolated na pagulan at thunderstorms. So magpapatuloy po yan hanggang sa darating na linggo. Relatively, pag napagitnaan tayo ng dalawang bagyo, yung area po na nasa gitna niyan ay yun po yung maganda ang panahon o hindi po ganun kataas ang ating tsansa ng pagulan. Pero possible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Maaring sa darating na linggo, pag mapaaga po ang paglapit ng bagyong Nando, magkakaroon na po tayo ng bahagyang paglakas pa ng ating habagat o southwest monsoon. Pero yung ating posibleng malakas na habagat ay sa susunod na linggo po, habang patuloy po ang paglakas nitong bagyong Nando. Ngayon, silipin naman natin yan. So narito nga po ang bagyong Nando, malayo pa sa anumang bahagi ng ating kalupaan o landmass. Wala pa po yung direktang epekto sa ating bansa. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,260 kilometers silang ang bahagi ng Central Luzon. So ang bagyong Nando po ay mas malapit pa rin sa ating boundary line kumpara sa lapit niya sa ating mga kalupaan o landmass. Ito pong bagyong Nando ay sa kasalukuyan nasa tropical depression category pa din at may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsuyang umaabot sa 70 kilometers per hour. Pero mas concern natin ngayon itong si Nando dahil baybayin po niyan ito pong East Philippine Sea. Kasabay po ng paglapit niyan sa ating bansa, meron tayong inaasang significant na paglakas niyan. So posible po yung lumakas ng hanggang typhoon at hindi pa rin natin inaalis ang possibility na yan po ay umabot sa super typhoon category. Kaya rin natin concern itong bagyong Nando. Meron po yung inaasang pagkilos, pakanluran at papalapit nga sa ating mga landmass or kalupaan mula dito sa Northern Luzon hanggang dyan sa extreme Northern Luzon. Ngayon silipin natin itong official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong Nando. Ito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Nando. Inaasahan nga natin na unti-unti po ang paglakas niyan at posibleng bukas ay yan po ay nasa tropical storm category na. So mabibigyan na po yan ng local name at habang binabaybay po niyan itong East Philippine Sea dahil nga medyo mainit yung ating karagatan dyan, inaasahan natin ang patuloy pong paglakas niyan habang papalapit po sa ating mga kalupaan o landmass. Again, medyo malawak pa yung ating cone of uncertainty. So possible po yan pang sumubsob hanggang Northern Luzon. Kasama na rin po dyan itong extreme Northern Luzon. So yan po yung ating area o target area na posibleng puntahan ng bagyong Nando. Hanggang dyan po sa area ng Taiwan. Dahil nga medyo malayo pa, malawak pa yung ating uncertainty. Again, yung ating uncertainty, hindi lang po yan pa taas or pababa. Meron din po yung mas maaga or mas late na papasok or mas late na didikit sa atin. So, ngayon medyo malawak pa yung ating uncertainty sa posibleng puntahan nitong bagyong Nando
yan po ay patuloy nating babantayan. So bakit nga ba kumikilos pa westward? Ito pong bagyong Nando. So meron po tayong tinatawag na ridge ng high pressure area sa steering level o yung may taas na bahagi ng ating atmosphere. So narito po yan. Ito po yung ating tinatawag na steering level sa 400 millibar. So ibig sabihin po niyan, ito po ay nasa itaas na bahagi ng atmosphere na kung saan yung ating hangin, yan po yung bumabangga or nagdidikta ng ikikilos ng ating bagyo. So, ito po yung itsura niyan sa ngayon. Meron po tayong malawak na ridge na nakapatong. So, ito po ang ating high pressure area sa itaas na bahagi ng ating atmosphere. So, nag-extend yung kanyang ridge hanggang dito. So, ito po yung ating bansa. Ito po yung Pilipinas. So, ito po yung sirkulasyon ng bagyong Nando. So, nag-extend po yung ating ridge hanggang dito. Lagpas pa sa may area ng Japan at Taiwan. Yan po ang nagpapakilos pa ibaba dito sa bagyong Nando. So pag hindi po nag-let down yan or hindi po yan humina, maaari pa tayong makakita ng pagbaba pa ng track nitong buong bagyong Nando. So binabantayan po natin ang interaksyon ng dalawang weather system na ito sa mga susunod na araw dahil yan nga po ang magpapakilos o magpapasubsob dito sa bagyong Nando. If ever mas bumaba pa yan, asahan po natin ang paglandfall ng isang malakas na bagyo dito po sa ating bansa. So inaasahan po natin na maging mapanganib at mapaminsalang bagyo po ito pong bagyong Nando, lalong-lalo na kapag tumama po yan sa lupa. So balikan natin itong track na pag-asa para sa bagyong Nando. Inaasahan nga natin nakikilos yan dito sa may East Philippine Sea. Unti-unti po yan lalapit sa ating bansa. By Sunday, nandito po yung banda sa kalagitnaan ng Philippine Sea na kung saan wala pa po yung direktang epekto sa atin maliban sa paghila po niya ng ating habagat o southwest monsoon. Ngayon yung ating pinaka-crucial na event or oras or araw na paglapit ng bagyong Nando ay sa darating na Lunes, Tuesday hanggang Wednesday. So possible rin yan mas maaga pa. If ever mas maaga, mas mararamdaman natin mas maaga yung kanyang track. At dahil nga inaasahan natin na posibleng lumakas hanggang super typhoon, ito pong bagyong Nando, hindi rin po natin inaalis ang possibility na magtaas ng signal number 5 ang Pag-asa. Dito po sa track ng Pag-asa, nasa typhoon pa yung kanilang pagtaya. Pero again, usually nga, pag dumadaan dito sa may East Philippine Sea, nagkakaroon tayo ng tinatawag na rapid intensification. So, hindi natin inaalis ang possibility na yan o ang biglaang paglakas ng bagyo. Kapag ganun po ang naging scenario natin, makikitaan nga natin na posibleng umabot sa super typhoon. Ito pong bagyong Nando. At binaba na nga rin ng Pag-asa yung kategory ng pagiging super typhoon. Dati kasi nasa 220 kilometers per hour lalakas ng hangin. Pero ngayon ay nasa 185 kilometers per hour na lang yung kanilang threshold. So, mas madali na po yung maabot ngayon. Pero again, as a typhoon or a super typhoon, magiging delikado o mapanganib na bagyo po itong bagyong Nando if ever tumama po yan sa landmass or sa ating mga kalupaan. Lalong-lalo na po yung mga areas na malapit sa gitna nito with respect sa lakas na bugso ng hangin nito. So, yung ating mga areas na maapektuhan ng malalakas na hangin na associated sa bagyong Nando, yun po yung mga areas na malapit sa gitna nito at yung mga karatig lugar nito. Samantalang, para naman sa pagulan, maaari din po tayo makaranas ng malawakang pagulan na maaaring idulot ng bagyong Nando, particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Maliban po dyan meron tayong inaasang enhancement o pagpapalakas ng habagat. Sabay po ng pagbaybay nitong bagyong Nando dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Mag-landfall man yan or hindi, basta nandito po yan sa itaas na bahagi ng ating bansa, meron tayong possible na enhancement ng habagat na magpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila by midweek or mula Tuesday hanggang sa mga susunod na araw next week. So paghandaan din po natin yan, umakyat man or bumaba, ito pong bagyong Nando. Yan po ay magpapaulan din or yung habagat din po ay magpapaulan sa mga areas na malayo sa bagyong Nando. So yan po muna ang pagtalakay natin para dito po sa papalapit na bagyong Nando at sa papalayo naman dating bagyong Mirasol. Bukas talakayin muli natin yan. Muli ito po ang inyong Weather Tito Alvin para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.